الحمد لله الذي خص بالفضل وتشريف شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وخصه بالعفو والغفران واختص من اصطفاه بفضل منه وامتنان وأيقظ بالوعظ من وفقه في هذا الموسم العظيم الشأن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. Una sa lahat, pinupuri natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga natatanging biyaya, lalo na sa mga biyaya ng buwan ng Ramadan. Katulad ng ating paghamdala, kung saan binanggit natin noon na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inipadala niya ang Quran bilang gabay sa mga tao. Sa buwan ng Ramadan, at nasa loob ng Quran na yun, ang mga knowledge o mga turo kung saan ang mga tao ay malalaman nila kung ano ang tama at kung ano ang mali. Wa khassahu bil afwi wal ghufran. At sa buwan ng Ramadan na nandoon yung pagpapatawad at paghingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ating tayo nagpapatotoo na si Allah subhanahu wa ta'ala ay siya lamang ang tanging Diyos at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo at ang kanyang alipin at siya ay isang sugo. Una sa lahat, nais ko muna humingi ng konting pasensya dun sa kung saan hindi tayo masyadong bihasa sa pananagalog. Although medyo naintindihan naman, kaso yung parang asit ng Tagalog natin is parang Maranaw din. Nasanay kasi tayo na ang mga muhadara natin ay lugha Maranawiya, lugha Arabiya. Ang topic natin ay parang mababa lang yung parang nagmumungkahi sa isang tanong kung saan pwede bang maging Muslim kahit hindi nagpo-fasting o hindi nagpupuwasa. So, di pa natin nasasagot or nagbibigyan ng mga konting kasagutan, paliwanag, ay daanan muna natin kung ano nga ba ang Muslim at ano nga ba ang Islam. Kasi na may mga tao na kahit na yung born Muslim na, nagpupuwasa, di nagsasambayan, o nagsasambayan, di nagpupuwasa. Minsan nga, meron pang wala na ngang sambayang, wala pang ng fasting. So, mas mahirap yun. Una sa lahat, ano nga ba ang Muslim? Maraming ukuro-ukuro, mga pananaw ang mga ulama, mga scholar natin, mga tabi'in sa sinunang panahon, mga sahaba, na inipaliwanag nila kung ano nga ba ang Muslim. Isa sa mga paliwanag na yun ay nagsasabi na ang Muslim الشخص الذي يقر بالله ربا وإلها واحدا وينفي الربوبية أو الألوهية لغيره
ويتخذ الإسلام دينا ويتبع محمدا نبيا ورسولا ويتخذ القرآن كتابا هداية ويؤدي أركان الخمسة. Isa sa mga paliwanag ng mga scholar na ang Muslim daw, relate na to sa ating topic na pwede nga bang maging Muslim kahit hindi nagpupuwasa. So, tulad ng pagsasabi natin na hindi pa natin yun nabibigyan ng mga maikling paliwanag na babatay sa mga paliwanag ng mga scholar sa panahon ng mga sahaba, panahon ng tabi'in, ay daanan mo natin kung ano nga ba ang Muslim. Mga ukuro-ukuro ng mga sinaunang mga ulama. Sabi niya na ang Muslim ay yung taong kumikilala kay Allah subhanahu wa ta'ala na Diyos. Yun. Isang period, nukta, ika nga sa Arabic, kinikilala niya Allah subhanahu wa ta'ala na Diyos or Panginoon. Rabban ilahan wahida. Diyos na nag-iisa. Kung isipin natin na kung may kinikilala ka pang ibang Diyos, although kinikilala mo nga si Allah subhanahu wa ta'ala, pero may pinaniwalaan ka din na ibang Diyos, so hindi ka na Muslim doon. Ayon sa paliwanag, ang taong kumikilala kay Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisang Diyos or Panginoon. Wayunfir rububiyata. Itinatanggi niya ang ibang Diyos pagka-Panginoon ng iba. Tinatanggi niya ang ibang mga Diyos-Diyosan. Awil uluhiya. Or tinatanggi pa niya yung pagka-Diyos, yung uluhiya, pagka-Panginoon ng iba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tatlo na yun. Sa una, kinikilala niya si Allah subhanahu wa ta'ala na nag-isa. Wayan fir rububiyya. Tinatanggi niya yung pagka-rububiyya ng ibang Diyos-Diyosan. Itinatanggi niya yung pagka-uluhiya na ng ibang Diyos-Diyosan. Wayattakhidul Islam dina. Pang-apat na nagpapaliwanag sa sino nga ba ang Muslim. Wayattakhidul Islam dina, at tinatanggap niya na ang kanyang paniniwala o ang kanyang relihiyon ay Islam. So pag sinabing Muslim is, ang relihiyon niya is Islam. So ang Islam, ipapaliwanag pa natin mamaya inshallah kung kaya ng oras natin ano nga ba ang Islam. Para kahit yung iba sa atin medyo may alam na sa ano nga bang Islam, ano ang Muslim. Katulad na sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Magpapaalala ka dahil ang pagpapaalala ay nakakakuha ng kabutihan or may nakukuhang istifada sa pagpapaliwanag ng may pinapaliwanag. Toib. ويتبع محمدا نبيا ورسولا. Panglima, ويتبع محمدا نبيا ورسولا. Sumusunod kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sinusunod mo si Rasulullah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang nabi, bilang propeta, wa rasula, bilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, pag ang isang Muslim ay gumawa siya ng mga gawaing ritual sa ibada or pagsamba kay Allah na di naman nakasunod sa pagsasagawa ng propeta
sallallahu alaihi wasallam ay parang may question mark na doon. Yun ang mga paliwanag ng mga scholar natin, yung mga nauna sa atin na mga ulama na yun tinatawag na bid'ah. Ibang paliwanag na yun, inshallah. وَيَتَّبِعُ مُحَمَّدًا نَبِيًّا وَرَسُولًا. Si Muhammad o si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sinusunod. وَيَتَّخِذُ الْقُرْآنَ كِتَابًا هِدَايَةً. At saka tinatanggap niya ang Quran bilang gabay, libro na gabay sa kaniyang pagka-Muslim. Yun ang gabay mo. Kung ang Quran ay hindi mo kinukuhang gabay sa iyong pagka-Muslim, ay parang may question o may kulang sa pagka-Muslim mo kahit sabihin mo pa na ikaw ay isang Muslim. وَيُؤْدِي أَرْكَانَ الْإِسْلَامَ الْخَمْسَةَ. At isinasagawa ang 5 haligi ng Islam. So yun ang isang paliwanag ng mga scholar natin. Isa sa tabi'in, si Ibn Mubarak. Isa, wayu'di arkan al-Islam al-khamsa. Isinasagawa niya ang 5 haligi ng Islam. So doon pa lang, parang nasagot na yung katanungan sa ating topic na pwede nga bang maging Muslim kahit hindi nagpa-fasting o nagpupuasa ang isang tao. So isinasagawa ang 5 haligi ng Islam. So alam na natin na ang Ramadan o as-siyam ay isa sa haligi ng arkanul o ang reliyong Islam. Isa pang paliwanag sa pagka-Muslim. Ito naman ay lingualistal o lingwahe. Ano nga ba ang paliwanag ng isang Muslim? Sinasabi na kasi sa hukm ash-shar'i or sa pagpapaliwanag ng Islam, kahit ano pa yan, ay dalawa. Lugatan, sa lingwahe, at sa kastilah or sa syara'an. I don't know kung yung iba ay alam ng ano nga ang luga or kastilahan. Ang luga, example, sinabi natin na Muslim. Ang Muslim, katulad ng pagpapaliwanag natin kanina, ang Muslim, yung mga sinasabi na yung mga pinaliwanag natin kanina, yun ang Muslim. So, dito, pinaliwanag naman niya na dalawa, lugatan wa istilahan. Maana sa lingwahe at saka istilah, yung teolihan, o yung pagpapaliwanag na mas malawak. Sa luga, pag sinabing Muslim, al-khadi', al-munqad. Pag sinabing Muslim, ay yung nagpapasailalim. Kumbaga, kung anong utos sa'yo, yun lang ang ginagawa mo. Pero pag nagsabi ka, nagbigkas ka ng al-khadi', di yun natatawag na Muslim. Ganun ang pagkakaiba nun. Tulad ng sinabi natin na kung example, as-siyam lugatan, ang Ramadan o ang puasa sa luga ay al-imsak, pagpipigil. Pero pag sinabi natin al-imsak, hindi meaning nun ay Ramadan. Ganon din ang zaka. Az-zakatu lugatan, ang pagbigay ng zaka sa luga, paliwanag ng luga, ay annama wa ziyada. Pero pag tayo nagbigkas na annama, so hindi meaning nun ay zaka. Yun ang sinasabing luga. Pag sinabing Muslim, ay nagpapakumbaba or nagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Al-munqad, tagasunod. Pag sinabi mo al-munqad, pag sinabi mo sa tao na al-munqad, hindi meaning doon ay isa kang Muslim. Pero pag sinabi mo al-Muslim, isa sa meaning niya or explanation niya sa luga, al-munqad, tagasunod. Tagasunod ni Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa pagpapaliwanag ng propeta sallallahu alaihi wasallam at saka ayon
sa mga sahaba at sa tabi'in at sa mga ijma' salaf. Toyib, istilahan, yung mas malawak pa na pagpapaliwanag, ano nga ba ang Muslim? Dito, sinabi niya na, huwa man saddaqa birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ang Muslim, dito sa kanyang pagpaliwanag, teorya ay ang taong naniniwala sa pagkapropeta, pagkasugo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adhara al-khudu' wal qabul laha ay man i'tanaqa al-Islam. Sa ang Muslim ay ang pagtanggap or paniniwala sa mga mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagpapakita ng pagsunod sa turo ng Islam. Kahit sabihin mo pa na ikaw ay Muslim, kung di ka naman sumusunod sa turo ng Islam, is ang nakuha mo lang doon yung pati yung meaning ng luga ay hindi mo rin nakuha dahil ang Muslim sa luga ay khadi' or yung taga-sunod. So pag di ka sumunod sa turo ni Propeta or sa turo ng Islam, di ka rin matatawag na isang Muslim. So isa pa sa mga sagot sa katanungan o sa topic natin na pwede nga bang tawaging Muslim ang tao kahit ito hindi nagpupuwasa. So, yan ang mga paliwanag ng mga ating mga kibarul ulama, kibarul tabi'in, tabi'in. So, ngayon naman, ano nga ba ang Islam? Paliwanag natin ang Muslim. So, ano nga ba ang Islam? Ano ang tinatawag na Islam? So, maraming paliwanag sa ano nga ba ang Islam. Isa sa mga paliwanag ng Islam is al-Islamu huwa Islamul qalbi al-wajhi lillahi ta'ala. Ang Islam daw ay ang pagpapasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpapasakop ng iyong puso kay Allah. It's meaning to say na tagasunod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wajhu lillah, para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Example, yung mga kapatid natin na mga balik Islam. Kaya ka pumasok sa Islam dahil wajhan lillah. Meaning to say na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi para sa ibang tao, hindi para sa iyong kaibigan, or sino pa man yan. Although may kaibigan ka na siya nagpaliwanag sa iyo anong Islam, may nakilala kang tao na nagpaliwanag ito ang Islam, tapos tinanggap mo yun, pagtanggap mo doon na kailangan malagay sa iyong puso o yung isip na kaya ka nag-Islam ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-islamu li ahkami syariah. Ang Islam daw ay ang pagpapasakop sa sarili sa mga batayan ng Islam. Lahat ng mga ahkam, mga batas ng Islam is doon ka na magpapasakop. Wal inqiyadu li awamirihi subhanahu wa ta'ala, at pagsagawa ng mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Azhari rahimahullahu ta'ala, فالإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sabi nga ni Al-Azhari na ang Islam ay ang pagpapakumbaba at pagtalima kung ano man ang naipadala o naisagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumating sa ating panahon ngayon. Isa pang paliwanag, ito ang pinakamasyhur or mas maraming nakakaalam. Ano nga ba ang Islam? Ang Islam is al-Islamu huwa al-istislamu lillahi ta'ala bitawhid. Ang Islam, wal-inqiyadu lahu bi-ta'a wal-imtitharu li syar'ihi birida wa qabulin.
So, ang Islam daw, ito ang pinaka, ano nga bang tawag doon? Yung masyhur or mas maraming nakakaalam na paliwanag sa Islam. Ang Islam ay isang relihiyon. Relihiyon ng pagsuko at pagsunod. Pag di ka sumuko kay Allah subhanahu wa ta'ala or sumunod, di ka rin matatawag na isang Muslim. Ang Islam is ang pagsuko, pagsunod sa pagsunod ng kalooban kay Allah subhanahu wa ta'ala na may pananampalataya. Oh. Di ka matatawag na tagasunod ni Allah, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung hindi ka rin nanampalataya. Tulad ng di ka nagpa-fasting, di ka nagsasala, lalo na yung mga alwajibat, yung mga obligasyon ng isang Muslim. Sa kanya, pagiging isang tawhid. Meaning to say na sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa paraang siya lamang or tawhid. Yun ang tinatawag na meaning ng isang Islam. Pagsunod sa kanyang mga kautusan, mga iniutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga iniutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, wag nating kalimutan na ang Islam ay ang pagsunod. Basta hindi ka susunod sa mga utos ni Allah, utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is di ka matatawag na isang Muslim. So, dito na tayo sa topic natin na pwede nga bang maging Muslim kahit hindi nagfa-fasting ang isang tao or isang Muslim. Kasi na ang karamihan kasi, aglabiya, na nagpa-fasting pero di nagsasambayan. Yun ang karamihan. Yun ang sinabi nila na may mas marami. Pero wala, kalimitan lang siguro na makakita tayo na nagsasambayan na hindi nagpa-fasting. Although mayroon, pero parang konti lang talaga. Pero ang mas marami, waliyahudzubillah, sa tawfiqan sila na Allah subhanahu wa ta'ala na makapagsambayang pa sila. Hindi pa uling lahat. May nagpupuwasa, pero hindi nagsasambayang. So yan ang, ano nga bang pagkaiba ng dalaw na yan? Para mas maliwanag pa sa atin yung topic natin na pwede nga bang maging Muslim ang hindi nagpupuwasa? Yun nga, Muslim ang taong hindi nagpupuwasa. Ang sala, zakah, saum, al-hajj, apat na yan. Iba natin yung ashhadu an la ilaha illallah kasi mas malawak pa ang paliwanag doon. Ang apat na yan na haligi o kasali sa haligi ng Islam is naiba ang sambayan. Bakit? Ang sambayang pagsasala, para ito ay relate din sa ating topic. Huwag nating isipin na ito ay iba. Kasi para mas maliwanag at mas malinaw pa, ang mas maintindihan pa natin lalo yung katanungan o yung topic natin. Kasi na kung diretso na natin ang sagot, is napaka-babaw. Maliit lang ang kasagutan nun. Si Propeta nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag siya tinatanong sa kanyang panahon, na sumasagot siya na mas malawak pa sa kanyang tinatanong. Katulad ng yung isang araw, may dumating na mga sahaba. Sabi ng isa sa mga sahaba, ya Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami sumakay ng bangka. So wala kaming dalang tubig. Although mayroon, maliit, konti lang. At pag ininom namin, hindi kami pag iniabdas namin, ginamitin sa pag-abdas, is hindi kami makainom. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya diretsahan sinagot na nagsabi siya ng wag or ito. Paano? Sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mas maliwanag at mas mahaba kaysa itinanong. Sabi ng isa sa mga sahaba,
May dala kami na tubig, konti lang, at pag inamit namin yun, hindi na kami makainom. Afanatawaddau fil bahrati, sabi ng sahaba, pwede ba kaming mag-abdas sa tubig dagat? Oh, yun ang tanong. Tanong ng sahaba, pwede ba? So pwede sagutin ng propeta na, oo, pwede. Anong sagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tanong ng isang sahaba? Sabi ng Rasulullah, huwat tahur. Huwat tahur. Al-hillu maitatuhu. Oh, mas marami or mas mahaba pa, mas mahaba pa yung sagot ng propeta. Ulit, pwede sagutin ng propeta na oo or hindi. Pero sinagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mas maintindihan pa yung katanungan. Sabi ni Rasulullah, oo, huwat tahur. Ang dagat ay isang napakalinis. At pag sinabi ni propeta na huwat tahur, it meaning to na pwedeng gamitin sa pag-abdas, pwedeng gamitin sa pagtatahara. Al-hillu maitatuhu, at halal yung mga nakatira sa dagat, mga isda na namatay mismo nandun sa dagat. So hindi itinanong ng sahaba kung ano ba, nakakain ba yung mga isda na nandun sa karagatan pag ito'y namatay. Sinagot na ni propeta kung pwede nga itong gamitin sa pag-abdas. Ano pa kaya kung ito ay paligo o ito ay gamitin ng mga or kainin yung mga isda na namatay nandun sa o namatay sa karagatan. So yun ang doon tayo kumuha ng basihan na hindi tayo sumagot ng diretsa na oo, pwede o ito ang kasagutan. Okay. Nandun tayo sa sala. Naiba ang sala sa siyam, zakah, hajj. Ang sala is, sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan natin at pagitan nila, maana boundary na mga Muslim at saka hindi Muslim ay sambayang. So, pag ang sambayang di mo ginawa, so wala ka ng pagitan ng ibang mga tao na hindi naniniwala sa pagka-Islam. Sinabi mo mismo ni propeta, faqad kafar. Siya ay naging kufr. Hindi na siya matatawag na Muslim. May mga ulama na sinabi nila na inipaliwanag nila yan na pag daw ang di ka nagsambayan na tasahulan o tahaunan, meaning to say na yung tinatamad ka or di ka lang di mo lang kayang labanan ng iyong sarili, so di ka nagsambayan. Di ka raw kufr. Hindi raw kufr. Kailangan ito ay nukta or period na maintindihan natin mga Muslim. Pag daw di ka nagsambayang na ang nasa isip mo naman ay tasahulan, watahaunan, tinatamad ka lang or di mo lang kayang anong bang tawag doon? Hindi mo lang kayang i-manage yung sarili. Mas nauuna yung pagkagusto mo kaysa magsambayang ka, is hindi raw kufr. Yun ang sabi ng mga ibang mga ulama. Yan ang paliwanag natin dyan. Pag daw naging kufr na yung tao na hindi nagsambayang ay juhuda. Pag di na niya pinapaniwalaan na ang sambayang ay isang wajib. Ang sagot dyan is walang dalil na nagpapaliwanag doon kasi may mismong sareh or ang minto sinasareh ay mas maliwanag na banggit ni propeta na faqad kafar. So, wala nang ibang mahanap na dalil na kasalungat na nagpaliwanag na magsambayan ka na hindi mo lang gusto or tinatamad ka lang, hindi ka kufur kundi iyon ay isang kamalian o ayun ay isang matatawag na kasalanan kay Allah,
malaking kasalanan min kabair, walang mahanap na ganun. Ang nahanap lang ay yung sarih na faqad kafar. So ang mas matibay na paliwanag is pag ang tao hindi nagsambayang, yun man ay pagkatamad lang or paniniwala na hindi na talaga wajib ang sambayang, magkapareho na hukom na lahat yun ay isang kufr. Okay. So, ang saum, sambayang, yung pagsasala or pagpupuasa. Sinabi ng isa sa mga scholars, Ibn Baz, man taraka sawma shay'in min ayami Ramadan mutaammidan, sino mang tao na mang-iwan ng Ramadan o mang-iwan ng mga araw ng Ramadan, hindi nagpuasa o hindi na nagpuasa, wala nang kahit isa, wala, pero nasa isip na isang Muslim na lazimahul qada fi qawli amati ahli al-ilm, obligasyon niya na bayaran. Meaning na kahit di ka nagpuasa, na yung hindi mo pagpupuasa is mga tawag doon, sinadya mo na hindi ka na nagpuasa, hindi ka na nag-fasting, yun ay mababayaran mo rin, sabi ng ahlul ilm, karamihan sa mga ulama. Although may mga ulama, wa min al-ulama man dhahaba ila adami mashru'iyatil qada. Meron din mga ulama, mga scholar, na ang kanilang paniniwala ay hindi na pwedeng bayaran yun, bagkus ay magtaubat na lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ganito ang paliwanag nila. Dalawa ang paniniwala nila sa yung taong hindi na nag-saum, hindi na nagpuasa, hindi na nag-fasting. Kung ang tao o isang Muslim sa kanyang paniniwala, hindi siya nag-fasting sa Ramadan dahil sa tamad, o di niya kayang pigilan ng sarili. Iba yung wag nating pasukan yung mga hukom na may sakit, iba kasi yun. Yung may sakit or excuse me sa panalitan, yung buntis or may breastfeeding or may matanda, ibang usapan na yun. Dito ay yung matatawag bang Muslim ang taong hindi nag-fasting sa Ramadan. So ito ang paliwanag. At kung, sabi ni Bin Baz, ang tao ay hindi nagpuasa sa Ramadan, hindi nag-fasting sa buwan ng Ramadan na mutaammidan, meaning na sinasadya na niya. Sadya na, nasa isip na talaga niya na hindi na siya nagpo-fasting, hindi na siya mag-fasting ng Ramadan. Pero, nandun pa rin sa kanyang kalooban na ang Ramadan ay wajib. Obligasyon. Ito ay sugo or inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kautusan ni Allah. Di nga lang niya kayang salungatin ang kanyang damdamin kasi mahina ang kanyang iman, pero pinapaniwalaan pa rin yan ang Ramadan ay wajib. Yun ang nukta doon, yung highlights, sabi nga ng iba. Highlights doon, hindi siya nag-Ramadan, yun ang Muslim. Iba, kasi na para baka kasi maka syubah or para makaiba kasi yung born Muslim na at yung hindi pa nakapasok sa Islam. Iba yun na. Ang sagot natin to yung born Muslim na siya, meaning na tatay niya Muslim, nanay niya Muslim, siya Muslim, saka panganakan pa lang niya ang sa lumaki na. So, nung naging wajib na ang Ramadan, yung wajib na sa kanya, obligasyon na ng Ramadan, di na siya nagpuasa, pero nandoon pa rin sa kanyang puso na ang Ramadan ay kautusan or sugo, ito ay utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang hukom sa kanya ay hindi kufr. Hindi siya kufr. So gano'n, nakuha na natin yung pagkaiba. Yung sambayang, kahit nasa puso mo man na Muslim ka rin,
or hindi ka salungat man ito hindi wajib, hindi ka naniniwala sa samba na ito ay wajib, ay kufr ka. O pinaniwalaan mo ito ay wajib dahil hindi mo lang kayang isagawa dahil hindi ka nasanay o hindi mo kayang labanan ng yung sarili, is kufr na pagsala. Sa sambayang, ito ay ittifaqul ulama. Walang sumalungat sa mga ulama. Liban lang sa mga zahiriya. Pero hindi yun ibang paliwanag na yun. Nasa kwan na yun, mas malawak na kaalaman. Hindi natin paliwanag anong mga zahiriya. Kasi na, yung sabi na may mga ibang mga ulama, kibarul ulama, yung mga tabi'in, hindi nila inilalagay ang khilaf ng zahiriya sa khilaful ulama. Iba na yun. Okay. Yung puwasa, tulad ng sabi natin, pag ito ay nandito pa rin sa puso mo na ito ay wajib, isang utos ni Allah, utos ng Islam, utos ni propeta na magpuwasa ka, di ka nga lang nagpuwasa dahil di mo kayang gawin or isa ka lang tamad sa paggawa ng ibada, is hindi ka kufr. Muslim ka pa rin. Muslim pa rin ang tao. Ano? Muslim pa rin. Hindi pa rin siya naging kufr. So, pag nagkaganon, kung sakaling siya ay nagtauba, kung sakaling magtauba, wala nang Ramadan, pero naisip niya na, sayang nga yung Ramadan na lumipas, hindi na ako nakapagpuasa. Biglang, binigyan siya ni Allah ng katuruan o tawfiq, sabi na sa lingwahe ng Arabic, tawfiq, nandun yung turo ni Allah, biglang nalagay sa kanyang puso yung katuruan ni Allah subhanahu wa ta'ala, dumating yung tawfiq ni Allah. So naisip niya na sayang Ramadan, wala nang Ramadan, pero nagmuslim, tinanggap niya na sayang. Anong pwedeng gawin? So diyan naman dalawa ang hukom ng mga ulama. Si Bin Baz, rahimahullahu ta'ala, ay ang kanyang paliwanag is lazima lahu o lazimahul qada. Wajib or obligasyon na niya, bayaran niya yung Ramadan niya. Magbayad siya ng Ramadan. Kung hindi na nakapagpuasa siya ng hindi pa buka, hindi pa tapos yung Ramadan, na may naiwan siya na 21 days, ngayon ay naisip niya na magpupuasa na siya, sige, magpuasa na siya, hindi siya kufr, hindi siya kafir. Ano ang nagawa niya? Ang nagawa niya ay kabira minal kabair, napakalaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kailangan ang paghingi ng tawad kay Allah, kailangan mong humingi ng tawad kay Allah, ya Allah, yung tunay na nagtaubat ka na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang isang ukuro or sabi ng isang mga ulama. Bayaran ang kanyang hindi napagpusan o hindi nagpo-fastingan. Pangalawa, so bakit kailangan niyang bayaran? Yung hindi niya or yung naiwan niyang Ramadan, li'annaha ibadatun, dahil yun ay isang ibada, yun ay isang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, nasagot ng mga ulama. So, ang tao ay hindi na nagpuasa, pero siya nagtaubat. Kanina nasagot na natin yung katanungan na matatawag ang Muslim ang hindi nagpuasa. Muslim siya. Muslim pa rin siya. Hindi siya kufr. Wag nating ibilang ang pag nakita tayo ng isang babae o isang lalaki na hindi nagpuasa is magsabi tayo na kafir yan. Pero pag hindi nagsambayang, kahit isipan natin sa puso natin na siya kafir, pero mayroon pa rin yung mga hukom na mas malawak ang pag-discussion ng mga ulama doon. Importante, isipin natin na pag hindi nagsambayang ay kufr na yun. Okay. Ano ang pangalawang sagot ng mga ulama sa taong hindi na nag-Ramadan, pero bigla niya naisip na nagtaubat siya, bumalik siya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng mga ulama, wag na raw bayaran. Libre na. Wag na raw bayaran yung Ramadan. Bakit daw? Li'annaha ibadatun fatat waqtaha. Dahil daw yun
dahil ang Ramadan ay lumipas na yung oras niya. Example, yung Ramadan tapos na. Ngayon ay Shawwal. Example lang na may taong hindi nagpuasa, wag ka nang bumayad, wag mo nang bayaran. Sabi ng mga ulama, liannaha ibadatun, dahil daw yun ay isang pagsamba kay Allah na lumipas na iyong panahon. Wala na. Kasi kung Shawwal, di na matatawag na Ramadan. Yun ang sabi ng mga ulama. Wa ma alayhi amatul ulama akrabu arjah. Mas maraming ulama ang nagsabi na ganun, wag nang bayaran. Si Ibn Taymiyyah at si Ibn Uthaymin ay yun ang kanilang pananaw. At arjah, mas malakas na paniniwala na wag mo nang bayaran. So, ang sagot sa ating katanong sa ating topic, hindi kufr ang hindi nagpuasa, bagkus siya ay isang Muslim, kaya kaso nakagawa nga lang siya na napakalaking kasalanan kay Allah na kung siya ay mamatay waliyauzubillah hindi makapagtauba, ay malayo siya sa mas mapapalayo siya sa rahma or paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. So anong gagawin? Wala na yun, libre na yun. Sabi ng iba, okay lang pala, kasalanan pala, magtaubat na lang. Sabi ng mga ulama, pag nagkaganon, ay babawi na lang yung tao na hindi nagpuasa sa Ramadan dahil nga hindi siya sanay. Pero andun pa sa kanyang puso, nagtaubat na siya, so huwag na siya magbayad. Bawi na lang daw sa pagpuasa ng mga sunnah. Lahat ng alam mo na sunnah ay magpuasa ka doon para daw medyo mabayaran at sa makapagtauba sa mga naiwanan o mga Ramadan na hindi mo na nagfasting sa pagdating ng Ramadan. Yun ang sagot ng ating mga ulama. Pangalawa, pag ang Ramadan, ang fasting or Shahru Ramadan ay ang paniniwala ng isang Muslim na ito ay hindi wajib. Ito ay hindi iniutos ni Allah. Hindi ito obligasyon ng isang Muslim. Saka pa matatawag na isang kufr ang tao pag ganun ang paniniwala. So, khulasatul kalam, para sa samaras na ating sinabi na pag ang tao hindi nagpuasa sa Ramadan, pag ito ay sa kanyang puso ay nandun pa rin yung paniniwala na Ramadan ay wajib, hindi nga lang siya nagasunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya matatawag na kufr. Pero kapag ang paniniwala ng tao, paniniwala ng isang Muslim ay hindi wajib ang Ramadan, ito hindi iniutos ni Allah, saka pa siya matatawag na isang kufr, nakalabas siya sa turo ng Islam at hindi na siya Muslim. So, dahil doon, yung oras natin, mayroon pa tayong isang oras dito sa activities ng mga tulabul dito sa Jamiat al-Imam. Ako po ay humihingi ng tawad kung may kamalian sa ating pananagalog, may hindi wastong turo. Yun lamang po ay isang ayon sa aking nalalaman. Kung may mali, ako ang mali, hindi mali ang binabasa kong libro or kitab. At kung may tama, ay yun ay hindi galing sa akin. Yun ay turo ni Allah subhanahu wa ta'ala na dumaan lang lamang sa akin. Mintusin na tawfik lang ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dito tayo tinatapos ang ating topic. Sana'y nakakuha tayo ng kahit konting kaalaman na maidagdag natin sa mga kaalaman natin at tayo'y mas bigyan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas para mas marami pa ang ating magawa. Lalo na sa panahon ngayon, ito ay nakapasok na tayo sa Ashr Awakhir. Ito ang mga araw kung saan ang isang Muslim ay nag-aagawan kung sino ang mas maraming magawang ibada dito sa Ashr Awakhir. Mas lalo pa kung ating ano ba yun, yung makapagawa tayo ng ibada sa gabi ng Laylatul Qadr. Wa aqulu qali hada wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.